Nurse Vicky, uwi ka na ba? Biglang tanong nga ni Nathan, isang nurse na kasama nga ni Vicky sa medical team. Oo, gabi na kasi. Maikling tugon nga ni Vicky, saka ipinagpatuloy nga ang pagligpit ng kanyang mga gamit. Pero umuulan pa. Siguradong mababasa ka niyan bago ka makarating sa apartment. Muling saad nga ni Nurse Nathan. Mahina na rin naman ang ulan, ayos na yan. Kesa naman mabulok ako rito sa ospital. Hindi pa nga ako nagkapunan eh. Gutom na ako. Ganun ba? Dala ko ang kotse ko ngayon. Iahatid na lang kaya kita para hindi ka mabasa. Baka magkasakit ka pa niyan eh. Paggalok nga ng lalaki na agad tinanggihan nga ni Vicky. Naku, wag na, Nurse Nathan. May duty ka pa eh. Night shift mo ngayon, di ba? Kaya ko na to. Uwi ka nga ng dalaga. Sigurado ka ba? Paniniguro nga ng lalaki. Oo, kaya ko na talaga to. Hindi naman ako madaling dapuan ng sakit eh. Kaya wag kang mag-alala. Nurse Nathan, maraming salamat na lang sa offer mo ha. Paano ba yan? Mauna na ako sa inyo. Magluluto pa ako ng hapunan. Mahabang pahayag nga ni Vicky. Wala nang nagawa si Nurse Nathan upang pilitin nga si Vicky dahil hindi rin naman nais ng dalaga na makaabala nga sa kanyang kasamahan sa trabaho. Pagkalabas si Nurse Vicky sa ospital, agad nga siyang nagtungo sa lobby ng gusali dahil naroon nga ang kanyang motor. Hindi mayaman ang dalaga, kaya motor pa ang afford niyang maging service sa pagpasok at pag-uwi nga mula sa trabaho. Grabe, gutom na talaga ako. Rinig ko ng pagkalam ng aking sikmura. Bulalas nga ng dalaga habang isinuot nga ang kanyang helmet at mabilis na pinandar ang motor. Habang nasa gitna ng biyahe, hindi inaasahan ni Nurse Vicky na muling lumakas ang ulan. Naku naman, palakas na yata itong nang palakas eh. Mukhang mapanganib na kung bibilisan ko ang pagandar kasi hindi ko na masyadong makita ang kalsada. Nag-aalalang wika nga ng dalaga. Malapit na ngang mabasa ng tuluyan ang suot niyang uniform dahil sa lakas ng ulan. Malayong-malayo pa naman siya sa kanyang apartment, kaya hindi maiwasan ni Vicky na makaramdam ng ginaw. Buti pa siguro, sisilong na lang muna ako. Pero saan naman ako sisilong? Wala namang ibang pwedeng masilungan dito sa paligid. Wala rin akong pera para makasakay ng taxi. Kung minamalas ka nga naman oh. Bulalas pa nga ni Vicky. Wala nang ibang pagpipilian ng dalaga, kundi ang huminto. Nilipot ni Vicky ang kanyang paningin sa paligid at napakagat na nga lamang siya sa kanyang labi. Nang makitang halos department store ang nakikita niya, siguradong hindi siya maaaring pumasok dahil sa basang-basa nga niyang damit. Miss, do you need help? Hindi na malaya ni Vicky na may isang magarbong sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Hindi na. Agarang tugon nga ng dalaga pagkatapos itaas ang salamin ng kanyang helmet. Are you sure? Halatang giniginaw ka na oh. Pumasok ka na muna rito. Pagalok pa nga ng lalaki. Agad na kumunot ang noo ni Vicky. Naku, baka mamaya kidnapper pa to eh. Dinalo ka na. Nabiktima pa ako nang wala sa oras. Bulungan ng dalaga sa katinangkang wag na nga lamang pansinin ang lalaki. Baka magkasakit ka niyan, miss. Nurse ka pa naman. Ihahatid na lang kita sa inyo. Dagdag pa nga ng lalaki. Maraming salamat na lang po, sir. Pero wag na po. Baka mamaya isa kayong masamang nilalang eh. Baka kung saan-saan niyo pa ako dalhin. Wag na po, salamat na lang. Prangkang saad naman ni Vicky na siyang ikinatawa ng lalaki. Really, miss? Mukha ba akong masamang tao? Sa gwapo kong to? Pagmamayabang pa nga ng lalaki, automatiko namang tumaas ang kaliwang kilay ni Vicky. Hindi ko nga po kailangan ng tulong. Umalis ka na nga. Pasigaw na nga lamang na pagsagot ng dalaga. Hindi dahil naiinis siya, kundi dahil malakas na nga ang ulan. Nangungulit pa to. Hindi na nga rin kasi sila halos magkarinigan. Gusto lang kitang tulungan, miss. Ang lakas na kasi ng ulan. Tapos wala kang masisilungan. Malabo rin makapag-drive ka pa. Baka maaksidente ka lang. Paliwanag nga ng lalaki. Hindi agad nakasagot si Vicky. Naisip niyang tama naman ang sinabi ng lalaki sa kanya. Kaya lang, ay may trust issues na nga siya.
Hindi nga siya makasama sa kung sino-sino nga lamang. Hindi siya pwedeng magpapaniwala sa kahit na sino. Pero kung talagang ayaw mo ng tulong, sige, maiwan na kita riyan na, good luck na lang sa'yo. Naibalita na ngang may bagyo ngayon, nagmumotor ka pa. Turan nga ng lalaki sa kaisinara nga ang bintana ng kotse at sinimulang paandarin ng makina. Mabilis namang nataranta si Vicky kaya lang, hindi pa nga nakapagdesisyon ng dalaga. Hindi niya naman kasi pwedeng iwanan doon ang kanyang motor dahil baka nakawin ito ng mga masasamang loob. Bahala ka nga, di bale nang ginawin ako rito, kaysa naman sasama sa iyo na hindi ko kilala. Matari na wika nga ng dalaga saka inirapan nga ang saradong bintana ng kotse. Hindi nagtagal unti-unti na nga lamang umandar, paalis ang kotse. Nang bahagya na nga itong makalayo kay Vicky, ay saka lamang nakapagdesisyon ng babaeng nurse na sumakay sa naturang kotse. Teka lang, hoy, hintayin mo na nga ako, sigaw ng dalaga habang mabilis na tumatakbo at hinabol nga ang kotse. Hoy, hintayin mo ang kotse, dagdag pa nga ng dalaga. Hindi huminto ang kotse. Tuloy-tuloy lang ito sa pag-andar hanggang sa nadapa na nga si Nurse Vicky sa gitna ng kalsada. Aray! Ang epal naman ng paa na to. Kung kailan may hinahabol, saka naman madadapa. Pagrereklamo ng dalaga habang iniinda, ang nararamdaman nga niyang ginaw. Buti na lang at hindi nga nasugatan ng balat ni Vicky. Bago pa man makatayo ang babaeng nurse, nasa gilid na nga niya ang hinahabol na kotse. Pasalamat ka at nakita kita sa side mirror. Masungit na saad nga ng lalaki. Bakit ba kasi ang tagal mo huminto? Nag-e-enjoy ka pang panoorin akong naghahabol ng kotse, mister? Pagtataray pa nga rin ni Vicky. Huwag ka nang magtaray, miss. Kung ako sa'yo, papasok na ako sa kotse bago pa ako matigok sa ginawrian sa labas. O baka naman gusto mong maging girl in the rain. Natatawang saad nga ng lalaki. Pinigilan na nga lamang ni Vicky ang nararamdaman niyang inis. Mabilis na tumayo nga ang dalaga at saka tumakbo papunta sa kotse at pumasok na nga sa loob. Doon pumuesto si Vicky sa passenger seat. Tara na, utos nga ng dalaga. Wow naman kung makautos to parang driver mo lang ako ah. Pangasar nga ng lalaki sa kasinulyapan nga si Vicky mula sa front mirror. Ano bang ginagawa mo riyan sa harapan? Magdadrive. Maikli namang sagot ng pilyong lalaki. Ano pang hinihintay mo? Tara na. Ihatid mo na ako sa amin. Huwag ka mag-alala, may pamasahe ako. Pagsisinungalingan ng dalaga. Hindi nga alam ni Vicky kung paano niya mababayaran ng lalaki pero saka na lang muna yun. Poproblemahin kung nakarating na nga ang dalaga sa kanyang apartment. Suotin mo muna to, baka makatulong. Wika nga ng lalaki sa kahinubad ang suot nga niyang leather jacket at iniabot nga kay Vicky. Hindi naman nakaimik ang dalaga sa kabutihang ipinakita nga ng lalaki sa kanya. Ano yan? Wala sa sariling tanong nga ni Vicky. Pagkain, miss. Nguyain mo na lang na mabuti. Pamimiloso po nga ng lalaki na siyang ikinataas naman ng kaliwang kilay ng babaeng nurse. Anong sabi mo? Naasar nga na tanong ni Vicky. Pwede bang tanggapin mo na lang at isuot? Ang dami mong tanong. Nagmamalasakit na nga yung tao. Biglang naging seryoso ang tono ng boses ng lalaki kaya walang ibang nagawa si Vicky kundi tanggapin na nga lamang ang inalok nitong jacket at saka isinuot. Hindi nagtagal umandar na nga ang kotse. Walang ni isa sa kanila ang nagtangkang magsalita. Tuloy, kinabahan si Vicky. Naku naman, kung masamang tao tong driver na to talagang hindi ko magdadalawang isip na tumalon. Bulong nga ng dalaga, sapat lang upang hindi marinig ng lalaki sa driver's seat. Marlon, biglang usal ang lalaki sa gitna ng katahimikan. Parang tumalon ang puso ni Vicky dahil sa gulat. Ano ka ba? Ba't ka ba nanggugulat? Reklamo nga ng dalaga. Hindi kita ginugulat, miss. Sinasabi ko lang sa'yo ang pangalan ko. Natatawang paliwanag nga ng lalaki. Fine, hindi ko naman tinatanong ah. Maikling sagot nga ng dalaga. Hindi mapigilan ng babae na magtaray sa sarkastiko nga niyang kausap. Okay rin,
Hindi ko rin tatanungin ang address mo. Bulong naman ni Marlon. Hindi rin ito narinig ni Vicky hanggang sa makalipas nga ang ilang minuto. Nagulat na nga lamang si Marlon nang makitang nakatulog na nga si Vicky. Anak ng tokwa. Kung bakit ko ba naman tinulungan ng babaeng to? Hindi ko nga alam ang address niya eh. Naku naman, hindi rin nag-iisip tong babaeng to. Anong akala niya sa akin, manghuhula ng address? Mukhang na-overdose yata sa mga gamot at injections ang nurse na to. Naasar nga na wika ni Marlon. Wala nang ibang nagawa pa si Marlon kundi dalhin nga si Vicky sa mansyon kung saan nga nagtatrabaho ang binata. Pagkarating nila roon sa mansyon saka pa naglakas ng loob si Marlon, nagisingin si Vicky. Kaya lang nang akma na nga sanang gigisingin ng binata ang natutulog na nurse, may isang bagay na nagpakunot nga ng noon ni Marlon. You really look familiar. Hindi ko alam kung tama ba ako o ano. Mahinang bulalas nga ng binata. Agad ring napansin ni Marlon ang malaanghel na itsura ni Vicky. Hindi mapigilan ni Marlon na titigan nga ang makapal na kilay ng dalaga. Ang kurba nitong pilik mata, matangos na ilong at higit sa lahat, ang mamula-mula nga at malambot nitong labi. Hindi halatang giniginaw ka. Ang kissable kasi ng lips mo, miss. Bulong nga ni Marlon. Napatitig din ang binata sa makinis na balat nga ni Vicky. Wala man lang pimples ang dalaga. Lalong wala siyang suot na makeup. Pero sobrang ganda pa rin niya. Tuloy ay tila na love at first sight nga si Marlon sa natural nga na beauty ni Nurse Vicky. Ganitong uri ng ganda kasi ang tipo ni Marlon sa mga babae. Natural at walang halong kemikal. Maya-maya pa ay biglang umungol nga si Vicky. Hudyat nagising na nga ang dalaga. Nandito na ba tayo sa apartment ko? Tanong nga ni Nurse Vicky habang nasa gitna nga ng pangmumungay nga ng kanyang mga mata. Agad na naalerto nga si Marlon. Hindi maintindihan ng binata ang kaba na gumapang nga sa kanyang puso. Wala, miss. Narito tayo sa labas ng mansyon ko kung saan ako nagtatrabaho. Saad nga ni Marlon. Pinilit nga ng binata na gawing natural ang kanyang boses para hindi mahalata ni Vicky na pinagpapantasyahan nga siya ni Marlon. Ano? Nasaan ulit tayo? Pagulit nga na tanong ng babae. Inaantok pa rin siya. Ang sabi ko, nasa labas tayo ng mansyon. Pag-uulit nga ng tugon ni Marlon habang natatawa nga sa mukha ng babaeng nurse. Ano? Bakit nandito ako? Bakit mo ko dinala rito? Pagkarinig nga ni Vicky, sa tinura ng binata ay agad ngang napabalikwas ng bangon ng dalaga at wala sa oras na nauntog nga sa siling ng kotse. Nataranta si Vicky sa nakikita nga niya sa labas ng kotse. Kalma ka lang, miss. Maswerte ka at dinala kita rito. Tatatawa namang saad ni Marlon. Hindi mapigilan ng binata na matawa sa reaksyon ng dalaga. Para kasing nakakita ng multo si Vicky dahil sa kinaroroonan nga niya ngayon. Let's get out of here, miss. Pumasok na tayo sa loob ng mansyon para makapagbihis ka na. Kumain ka na rin. Mukhang hindi ka pa naghapunan. Malakas kasi ang pagkalam ng sikmura mo kanina habang natutulog ka. Mahabang litanya nga ng binata. Walang anumang salitang lumabas mula sa bibig ng dalaga. Nagugulat pa rin si Vicky dahil hindi siya makapaniwalang dito siya dinala ni Marlon. Hoy mister, bakit hindi mo kinatid sa apartment ko ha? Bakit dito mo ako diniretso? May balak ka sa akin oh. Asar na tanong nga ni Vicky. Natatawa namang sumagot sa kanya si Marlon. Miss, baka nakalimutan mong wala kang binigay na address at tinulugan mo lang ako. Pasalamat ka nga at dito kita dinala at hindi kita iniwan sa gilid ng kalsada. Saad nga ng binata. Bakit hindi mo ko ginising? Pasigaw nga na tanong ng babaeng nurse. Bakit hindi ka nalang bumaba at magpahinga sa loob? Ganting tanong nga ni Marlon. Nauna nang bumaba ang binata at saka pinagbuksan nga si Vicky. Walang salita namang bumaba ang dalaga habang yakap-yakap pa rin ang leather jacket ni Marlon. Sumunod ka sa akin. Maikling usal nga ni Marlon at saka naglakad nga papasok ng mansyon. Tahimik namang sumunod sa kanya si Vicky. Naku iho, narito ka na pala. Ginabi ka yata. Gutom ka na ba? Nagluto ka ng paborito mo, kumain ka na. Bungad nga ng mayordoma na si Manang Felicia kay Marlon.
Magandang gabi po, Manang. Kumain na ho ako kanina sa restaurant. Pwede niyo po bang ikuha ng damit tong kasama ko? Saad nga ni Marlon. Doon naman napansin ni Aling Felicia na may babaeng nakasunod pala kay Marlon. Hello po ma'am. Good evening. Magalang nga nabati ni Vicky. Nagulat naman si Aling Felicia sa nakita niya. Ay nako, may kasama ka pala iho. Sino naman magandang batang to? At saka bakit basang-basa ka? Iha, naligo ka ba sa ulan? Sunod-sunod nga na tanong ng mayordoma. Nako, hindi po. Naabutan lang po ng ulan sa gitna ng kalsada. Tugon nga ni Vicky. Pero mas nagulat nga ang matanda nang mapansin nga ang mukha ng dalaga. Teka, parang kilala kita. Saad ng mayordoma. Po? Kunot noong tanong naman ng dalaga. Nagkatinginan sina Marlon at Aling Felicia. Parang nagkaintindihan naman ang dalawa sa makahulugan nga nilang tingin. Nako, siguradong giniginaw ka na iha, mabuti pa sumama ka na sa akin at kukuhanan kita ng damit para makapagbihis ka na. Halika na iha, baka magkasakit ka pa sa ginaw eh. Turan nga ni Aling Felicia. Wala namang palag si Vicky sa kabaitan nga ng mayordoma. Hinatak na nga ng matanda ang dalaga, paakyat nga at saka sila pumasok sa isang silid. Samantalang si Marlon nagtungo nga sa kusina at kinausap ang ibang maid na naroon. Naku, maupo ka muna riyan sa kama iha. Mukhang mahihirapan kasi akong hanapin yung mga damit. Talagang istrikto kasi si Sir June sa pagliligpit ng mga damit dito. Panimula nga ni Aling Felicia pagkapasok nga nila sa silid. Naku Manang, basa pa po ang damit ko kaya hindi ako pwedeng maupo sa kami. Siguradong mababasa rin yan. Baka mapagalitan pa kayo. Saad naman ni Vicky. Oo nga pala iha. Basa nga pala ang damit mo. Hay nako, kapag ganitong matanda ka na talaga ay nagiging ulyanin na. Natatawa namang sagot nga ni Aling Felicia. Saka nagpatuloy na nga sa paghahanap ng damit sa malaking closet ng silid. Pero Manang, sabi po ninyo kanina, istrikto ang amo ninyo rito sa mga damit. Hindi po ba kayo mapapagalitan yan kapag ipapahiram niyo sa akin? Nag-aalalang tanong nga ng dalaga. Nako hindi. Oo nga't strikto si sir pero para talaga sa yung mga damit nito. Po? Para sa akin po? Nakakunot nga ang noon na tanong nga ni Vicky habang patuloy sa pagtatanong. Agad namang binawi ni Aling Felicia ang kanyang tinuran. Ang ibig kong sabihin para sa yung mga damit dito kasi bisita ka rito at para ito sa mga bisita. Tumangutango naman si Vicky. Sa sinabi nga ng matandang mayordoma, hindi napansin nga ni Vicky na muntikan na ngang madulas ang bibig ni Aling Felicia. Palibhasa kasi walang alam ang babaeng nurse ukol sa pamilya ng mansyon kung saan nga siya nakatayo ngayon. Heto na iha, nahanap ko na rin sa wakas. Biglang singhal nga ni Aling Felicia nang mahanap nga niya ang damit na ipapahiram nga sa dalaga. Nakangiti namang tumugon si Vicky sa kanya. Maraming salamat po, isusuot ko na to O sige, lalabas muna ako iha. Hihintayin kita sa labas. Pagkatapos mong magbihis, tuon na agad tayo didiretso sa dining area para naman makapaghapunan ka na. Halata kasing wala ka pang kain eh. Nakakahiyaman po pero tama po kayo eh. Kanina pa nga po ako nagugutom eh, malas nga lang at lalong lumakas ang ulan kaya hindi ako nakauwi sa amin. Oo nga, pero buti na lang talaga iha at dito ka napadpad. Mabuti na lang at si Marlon ang nakakita sa'yo dahil kung hindi naku baka kung ano na ang mangyari sa'yo. Oo nga po Manang. Tumangutango nga si Aling Felicia at saka lumabas nga ng silid. Pagkalabas nga niya, ay saka naman nagsimulang magbihis si Vicky. Binilisan ng dalagang pagbibihis dahil nakakahiya naman kung paghihintayin nga niya ng matagalang mayordoma, siya na nga ang bisita ng mansyon. Sa wakas, nakapagbihis na rin para akong nabunutan ng tinik dahil sa sobrang lamig kanina. Pulalas nga ni Vicky. Lumabas na nga ng silid ang dalaga at naroon nga sa labas si Aling Felicia. Naghihintay ngunit nagulat nga si Vicky dahil may dala nga na tray ng pagkain ng mayordoma. Sinalubong agad ni Aling Felicia ng isang matamis na ngiti si Vicky. Tapos ka na pala iha. Heto at may dala akong hapunan mo. Masarap to, akong nagluto nito.
Masigasig nga na saan ni Aling Felicia, saka pumasok nga ng silid at inilapag ang dalang pagkain sa mesa. Halika na iha, kumain ka na. Muling pagtawag nga ng Ali. Grabe naman pala sila mag-asikaso ng guest dito. Napaka-special. Kung ganito lang din naman pala. Aba, gusto ko na lang maging guest dito palagi. Mukhang masarap pa naman ang dinner ko ngayon. Mahabang bulungan ni Vicky. Sa kalihim nga ng umiti habang humahakbang palapit sa mesa. Maraming salamat po dito Sagot nga ng dalaga sa kaumupo at inamoy nga ang pagkain. Ang bango nito, mukhang masarap nga po talaga. Natutuwang saad nga ni Vicky bago sinimulang lantakan ng pagkain. Oo naman, magaling kaya akong magluto. Tugon nga ng Ali. O siya iha, lalabas na muna ako may asikasuhin pa rin kasi ako sa labas Babalikan kita rito mamaya, pero pag hindi pa ako nakabalik pagkatapos mong kumain, dito ka lang muna at magpahinga. Dagdag nga ni Aling Felicia. Sige po, nakakahiya rin kumain dito na may kasama. Baka masaksihan pa ninyo kung gaano ko kalakas kumain Agad tumawa si Aling Felicia sa pagbibiro nga ni Vicky. Pagkatapos ay nagpakilala na nga siya sa dalaga at sa katuluyan nang lumabas ng kwarto ang mayordoma. Malapad ang ngiting nakaguhit nga sa labi ng dalaga dahil nga sa mga pagkain kaharap nga niya ngayon. Titirahin ko na kayong lahat. Minsan lang to Magpapakabusok muna ako ngayon. Wika nga ni Vicky. Ipinagpatuloy na nga ng dalaga ang pagkain at enjoy na enjoy nga siya sa mga ito. Ang sarap naman ito. Grabe, wala na akong ibang masabi. Saad pa nga ng dalaga sa gitna ng kanyang pagnguya. Makalipas ang ilang minuto natapos na nga rin si Vicky. Ramdam ng dalaga ang pagiging kontento nga sa kabusugang nararamdaman. Napabulalas na nga siya ng pagpapasalamat sa Panginoon. Ang tagal namang bumalik ni Aling Felicia. Saka nasan na rin kaya yung lalaking yun? Nagtatakang usal nga ni Vicky. Nakakunot nga ang noo ni Vicky dahil sa pagtataka. Ngunit hindi nga niya naisip pa. Mabuti pa siguro maglilibot na lang muna ako sa kwartong to. Mukhang masayang mangilatis ng mga gamit dito Halata kasing mamahalin. Saka ang laki-laki pa ng kwarto. Parang pwede na itong gawing buong bahay. Grabe, bakit pa hindi ko agad ito napansin? Alam ko na, binulag siguro ako ng matinding pagkagutom. Mahabang saad nga ng dalaga. Tumayo na nga ito pagkatapos nga ligpitin ang pinagkainan at nilibot ang paningin sa buong silid at mas lalo nga siyang namangha sa ganda ng mga kagamitan na nakadisplay. May maraming malalaking flower vase at mamahaling paintings. Pero ang higit na nakapukaw nga ng atensyon ni Vicky, ang mini library. Wow naman, may mini library pa? Naku, pangarap ko pa namang magkaroon ng ganito. Malapitan na nga. At yun nga ang ginawa niya. Nagsimula na ngang mamili nga si Vicky ng libro hanggang sa nahagilap nga niyang isang self-help book. Agad nitong dinampot. Akmang bubuksan na nga ng dalaga ang naturang libro, ngunit may isang bagay na pumukaw nga sa kanyang atensyon. May nahagilap si Vicky na isang picture frame sa gilid. Teka, pamilyar to Mahinang bulalas nga ng dalaga sa kalumapit nga ng husto sa picture frame. Kumunot ang noo ni Vicky nang makita ang isang tila 1-year-old na bata sa frame na karga-karga ng isang magandang babae. May isang gwapong lalaki rin sa tabi nito. Kung titignan ng larawan, masasabi talagang isa itong family picture. Bakit parang kilala ko ang mukha ng batang to? Wala sa sariling tanungan ni Vicky. Hindi maintindihan ng dalaga ang biglang pagpintig ng mabilis ng kanyang puso na tila ba may lupon nga ng mga kabayong nagkakarirahan. Habang lumilipas nga ang segundo, pabilis naman ang pabilis ang pagpintig ng puso ni Vicky. Hindi nga niya maintindihan kung ano ang nararamdaman hanggang sa bigla na nga lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto ang isang bagay. Teka lang, akong baby na to Turan nga ng dalaga. Gayon pa man tiniyak nga muna niya ang nakita dahil baka dinaya lamang siya ng kanyang mga mata. Pero hindi naman siguro. Baka namamalikmata lang ako. Pero paano ako namamalikmata? Tinititigan ko nga. Tanong nga naman niya sa kanyang sarili.
Hindi nagtagal unti-unting nabuo nga ang isipan ni Vicky. Malakas na nga ang paniniwala niya na siya talaga ang batang yun. Dahil may ibang litrato din naman ang dalaga nung siya'y baby pa lamang. Kahit ibang larawan yun sa nakikita niya ngayon. Kaya lang, malaking tanong para sa dalaga kung paano nangyaring kamukha niya ang larawan ng baby na nasa picture frame. Dahan-dahang dinampot nga ni Vicky ang picture frame sa kapatuloy na tinitigan. Hindi talaga ako pwedeng magkamali. Ako talaga ang batang to. Wala sa sariling wika nga na bulalas nga ni Vicky. Hindi nga nito mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Makalipas ang ilang minuto may biglang nagsalita sa likuran ng dalaga. Sanhin ang kanyang matinding pagkagulat. Ay naku po! Sambit nga ni Vicky. Dahil sa gulat ay aksidenteng nahulog ang hawak nga niyang picture frame at agad itong nabasag. Nanlaki ang mga mata ni Vicky na lumingon sa kanyang likuran at mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita kung sino to. Magandang gabi, iha. Wika nga ng isang lalaki. Bagaman may edad na nga ito, ay mababakas pa rin ang taglay na kagwapuhan. May kahulugan din ang mga matang ipinukol nga ng lalaki sa dalaga. Magandang gabi rin po sa inyo. Matagal bago nakasagot si Vicky. Hindi na talaga maintindihan ng dalaga kung ano ang kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda, naramdaman naman ng lalaki na may edad ang lukso ng dugo. Tila ba, sa pagdapo nga ng paningin ng lalaki kay Vicky, ay alam na nga agad dito na mayroon nga silang ugnayan na dugo. Sa madaling salita, nararamdaman ng lalaki na ang dalagang kaharap niya ngayon ay walang iba, kundi ang nawawala niyang anak. Sir, maiwan ko na po muna kayo Biglang usal nga ni Aling Felicia na nasa likuran nga ng lalaki. Hindi napansin ni Vicky na naroon ang mayordoma dahil masyadong nakatuon ang atensyon niya sa lalaking kaharap. Saka pa lang din nakita ni Vicky si Marlon na nasa likuran din ng matandang lalaki. Iha, ako nga pala si June. Akong may-ari ng mansyon na to. Pagpapakilala nga ng lalaking may edad. Hello po. Wala nang ibang masabi pa si Vicky. Hindi niya rin kasi alam kung ano ang sasabihin. Ngunit sa kaloob-looban nga ng dalaga ay ibig niyang yakapin ang lalaking kaharap. Kaya lang, hindi niya ito magawa dahil inunahan nga siya ng hiya. Maaari ba kitang mayakap, iha? Biglang usal nga ni June. Hindi makapaniwala si Vicky sa narinig. Parang naluluha ang dalaga. Wala sa sarili nga rin siyang napatango hanggang sa natagpuan nga niya ang sarili na yakap-yakap na nga si June. Anak ko, alam kong ikaw yan. Sa wakas tadhana na ang nagdala sa'yo rito. Bulong nga ni June na hindi nakatakas nga sa pandinig ni Vicky. Dahil sa narinig ng dalaga, agad nga niyang itinulak nang mahina si June. Dahilan kung bakit nakalas nga ang kanilang yakapan. Sir, maraming salamat po sa pagpapatuloy ninyo sa akin dito sa mansyon nyo. Pero kailangan ko na pong umuwi ngayon Kinakabahang wika nga ni Vicky. Saka nagmamadaling lumakad nga palabas ng silid ngunit bago pa man niya nagawa yun, ay agad na nga siyang pinigilan ni June. Samantalang si Marlon tahimik lang na nakikinig nga sa kanya. Sandali lang, iha. Anong pangalan mo? Tanong nga ni June. Mababakas sa mga mata ng lalaki ang matinding pangungulila. Walang magawa si Vicky kundi sagutin ang tanong. Vicky po. Sa kaloob-looban nga ng dalaga ay mabilis nang pabilis nga ang pintig ng kanyang puso. Maaari bang mag-usap muna tayo? Hindi inaasahan ng dalaga ang pagmamakaawa ni June. Hindi mangmang si Vicky kaya nababatid nga niya kung saan patungo ang usapang yun. Kaya lang tila hindi nga siya handa. Pasensya na po talaga pero kailangan ko nang umuwi Akma na namang lumabas si Vicky, ngunit isang pahayag mula kay June ang nagpaguho nga sa mundo ng dalaga. Ako ang iyong ama. Mabilis na sigaw nga ni June. Anak kita. Dagdag pa nga nito. Parehong nanginig ang tuhod ng magama. Hindi inaasahan ni Vicky ang matinding revelasyon sa buhay niya sa gabing yon. Anong sinasabi niyo, sir? Pagkukunwari pa nga na sa adong dalaga. Vicky, iha,
Sa sobrang haba ng panahon na nagkahiwalay tayo, wala na akong balak pang magpaligoy-ligoy pa. Nangako ko sa sarili ko na sa oras na matagpuan na kita, aaminin ko agad sa'yo na ako ang ama mo. Mahabang saad nga ni June, habang pinipigilan nga ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi naman makakilos si Vicky sa kanyang kinatatayuan. Paano niyo naman po nasabi na ako nga ang nawawalan yung anak? Tanong pa nga ng dalaga. Iha, you look exactly like your late mother. At nararamdaman ko ring ikaw nga talaga ang anak ko. Sobrang lakas ang pakiramdam na yon. Seryosong tugon nga ni June. Hindi napansin ni Vicky ang biglaang muling pagyakap sa kanya ng kanyang ama. Sa mga sandaling yon nang hina nga si Vicky, wala sa oras na napahagulgol ang dalaga. Gayon pa man hindi niya pa rin matanggap na agad-agad nga ang nalaman. Parang kanina lang kasi minalas siya sa kalsada, muntik na ngang ianod. Ngunit ngayon, nasa harapan na nga siya ng kanyang ama. Dahan-dahang kumala si Vicky mula sa mahigpit na yakap. Wala nang salitang lumalabas pa sa kanyang bibig. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang ama ng dalaga na si June. Anak, hayaan mo na sana akong makasama ka. Pwede bang dito ka na muna para mas makapag-usap tayo? Hindi sumagot si Vicky. Nang maramdaman nga ng dalaga ang budil ng luha na nagbabadyang tumulo sa kanyang mga mata, ay tila nagkaroon nga ng sariling pag-iisip ang kanyang mga paa. Tumakbo palabas ng silid si Vicky, hanggang sa natuntun na nga niya ang daan palabas ng mansyon. Umiiyak ang dalaga habang sinusulong nga ang malakas na ulan. Naghalo-halo ang emosyon ng dalaga. Bukod sa gulat at galit at tinis na nararamdaman niya sa ama dahil sa napakahabang panahon na hindi nga sila magkasama, may parte kay Vicky na nangungulila nga siya sa pagmamahal ng kanyang ama. Labis ding nalulungkot ang dalaga nang malaman ngang pumanaw na ang kanyang ina. Wala siyang ibang gustong gawin ngayon kundi lunurin ang sarili sa buhos ng ulan at umiyak nga ng umiyak. Habang tumatakbo sa gilid ng kalsada, biglang natapilok si Vicky. Nakasuot pa naman siya ng heels kaya malakas ang pagbagsak niya sa lupa. Hoy, ayos ka lang ba? Biglang sigaw nga ni Marlon mula sa likuran ng dalaga na ngayon ay wala nang ang malay na nakahandusay sa kalsada. Kahit kailan talaga ang clumsy ng babaeng to. Pagmamaktol pa nga ni Marlon nang makalapit na nga kay Vicky. Basa na nga rin ng ulan ngayon ang binata. Nang mapansin nga ni Marlon na tila hindi na nga gumagalaw ang dalaga, ay saka pa lamang siya nagpanik. Teka, talaga bang nahimatay ka o nagkukunwari ka lang para mabuhat ka ng matipuno kong katawan? Pagmamayabang pa nga ng binata. Naku, mukhang totoo to ah. Dagdag pa nga niya. Agad na binuhat nga ni Marlon si Vicky. Anak nang, ang bigat mo naman. May nalalaman ka pa kasing patakbo-takbo sa gitna ng ulan. Isang tapilok lang, hinimatay ka na agad. Kita mo tuloy, halos ianod ka pa ng baha. Talagang gusto mong maging girl in the Reno. Pasalamat ka, sinundan kita. Pagmamaktol naman ni Marlon, habang binubuhat nga si Vicky pabalik ng mansyon. Pagkabalik nila roon ay halos mahulog na nga sa sahig ang puso ni Sir June dahil sa labis sa pag-alala para kay Vicky. Agad na diniretso nga ni Marlon ang dalaga sa kwarto nito na siyang sinasabi nga nila kanina pa na guest room. Ang totoo kasi, yung kwarto na yun talaga ay para sa nawawalang anak nga ni Sir June at si Vicky na nga yun. Nang magising nga si Vicky, nasa paligid na nga niya ang kanyang ama, si Marlon at si Aling Felicia at ang ibang maids at trabahante ng mansyon. Anak ko, mabuti naman at gising ka na. Pinag-alala mo ako ng sobra. Wika nga ni Sir June. Agad na bumalikwas nga ng bangon si Vicky. Hindi po, uwi na po ako. Wika naman ng dalaga pero hindi tumabi ang mga taong nakapalibot sa kanya kaya hindi siya makaalis. Pwede bang huwag ka na munang maarte, Miss Vicky? Ang sama mo naman kung ganyan mo sasalubungin ng dad mo. Pagmamaldita nga ni Marlon. Kung nasa mood lang sana si Vicky na magtaray ngayon, kanina pa nga niya tinatarayan si Marlon. Iha, dito ka na muna. Bigyan mo naman ng pagkakataon si Sir na kausapin ka.
Sobrang tagal na niyang hinintay ang pagkakataong to, mula pa nung sanggol ka pa lang. Pakiusap nga ni Aling Felicia. Nilungon naman ni Vicky ang kanyang ama na ngayon ay lumuluha na nga ng tahimik. Parang tinutusok nga ang puso ni Vicky sa nakita. Maya-maya pa tumango nga si Vicky. Hudyat na payag na nga siyang kausapin ng ama. Dahil dito tuwang-tuwa nga ang lahat at nangunguna nga roon si Sir June. Lumabas silang lahat sa silid at ang mag-ama na nga lamang ang naiwan. Naging mabilis ang pangyayari. Lumipas nga ang ilang araw, linggo at buwan, nakilala na ni Vicky ang personalidad ng kanyang ama at ganun na nga rin si Sir June sa kanyang anak. Alam na nila ang mga hilig at hindi hilig ng isa't isa. Doon na rin tumira si Vicky sa mansyon buhat nang malaman nga ni June na mag-isang naninirahan nga ang dalaga sa apartment. Naging masaya naman ang kanilang pagsasama. Binawi nga ng mag-ama ang napakahabang panahon na hindi sila magkasama. Isang araw, nagluluto nga si Vicky ng agahan nila. Bigla na nga lamang sumulpot mula sa kung saan-saan si Marlon. "Marunong ka palang magluto?" tanong nga ng binata habang pinagmamasdan ang dalaga. "Oo naman. Baka nga may in love ka pa sa akin pag natikman mo ang luto ko eh." Nakangising tugon nga ni Vicky. "Talaga ba? Sige nga, mukhang gusto ko yan." Sagot naman ni Marlon. At saka kinidatan nga si Vicky pagkatapos. "Huwag na. Wala pa naman akong balak magustuhan ng isang lalaking tulad mo." Wika nga ng dalaga. "Bakit naman? Masyado na ba akong gwapo para sa'yo?" "Huwag kang mag-alala. Maganda ka rin naman eh. Kaya bagay na bagay tayo." Hindi mapigilan ni Vicky nang umiti sa sinabi ni Marlon sa kanya. "Ewan ko sa'yo. Umalis ka na nga lang." "Aba, masyado nang halata na hindi ka komportableng kasama ko ah. Crush mo siguro ako." Pangasar pa nga ni Marlon. Huy, ang kapal mo naman. Ako magkaka-crush sa'yo? Hindi mangyayari yan. Asa ka pa? Mukhang iba yata ang kakainin mo ngayon, sabi nga ni Marlon. Kumunot naman agad ang noo ni Vicky. "At ano naman yun?" tanong nga ng dalaga. "Yung sinasabi mong hindi ka magkakagusto sa akin. Sigurado kung kakainin mo lang din yan." Confident nga na sagot ng binata. "Tignan mo, ilang segundo lang. In love ka na agad sa akin. Kayang-kaya ko yan, ako pa." Dagdag pa nga ni Marlon. Bahagya namang tumawa si Vicky sa kayabangan ng binata. "Ah, talaga ba? Ano ka, magician? Gusto mo bang subukan, Miss Vicky?" "Kung kaya mo talaga, Mr. Marlon, hindi ako madaling ma-in love. Sinasabi ko sa'yo." Pakiramdam nga ni Marlon ay aping-api siya sa panghahamon ni Vicky sa kanya kaya hindi papayag ang binata na magpatalo. Agad na isinagawa nga ni Marlon ang kanyang pangmalakasang galawan para mapaibig ang babae. "Huy, ano ba? Anong ginagawa mo?" Natatarantang tanong ni Vicky nang biglang lumapit nga si Marlon sa kanya at walang pagdadalawang isip na ikinulong nga ang dalaga sa magkabilang braso ni Marlo, kung saan ang katawan ni Vicky ay nasa gitna ng dalawang kamay ni Marlon na nakatukod nga sa dining table. Tinititigan nga ni Marlon ang mga mata ni Vicky, paibaba sa ilong nito hanggang sa labi ng dalaga. Dahan-dahan ding umangat ang kamay ni Marlon at maingat na hinaplos nga ang malambot na labi ni Vicky at saka muling tinitigan nga ang dalaga sa mapupungay nitong mga mata. Anak nang, "Is he seducing me?" Wala sa sariling bulungan ni Vicky. Pakiramdam ni Vicky tila naiihi na nga siya dahil sa hindi may paliwanag na kilig na nararamdaman. "Lumayo ka nga sa akin." Biglang singhal pa nga ng dalaga nang bumalik nga siya sa katinoan. Hindi maamin ni Vicky sa kanyang sarili na parang nga siyang nahipnotismo ng ilang segundo sa karismang taglay ng binata. "O ano, tameme ka ngayon, di ba? Sa kagwapuhan ko, tama? Hindi pala magkakagusto ah. Baka nga mabaliw ka pa sa akin palang araw." Pagmamayabang nga ng pilyong si Marlon. "Assuming ka talaga. Baka ikaw nga yung may gusto sa akin eh, kaya kalapit ng lapit sa akin. Pansin ko lang kasi, sa loob ng ilang buwan mula nung tumira ako dito sa mansyon, kung saan ako naroon ka rin. Saad pa nga nito, sinusubukan mo ba akong palagi?" Pagbaliktad nga ni Vicky sa usapan,
Hindi papayag ang dalaga na siya lang ang mag-isa sa usapan nilang yon. Kalokohan. Buti pa tapusin mo na ang niluluto mo, may trabaho pa pala ako. Saad nga ni Marlon sa kawalang pasabing umalis sa kusina. Automatikong ngumisi si Vicky at saka malakas na tumawa. Naku naman, siya talagang may crush sa akin, namumula siya. Singhal nga ng dalaga saka tumawa ng tumawa. Ako pa ang paratangan na nagkakagusto sa kanya, pero siya naman pala itong may gusto sa akin. Wow naman. Mukhang exciting na ang buhay ko dito sa mansyon ah. Dagdag pa nga ng dalaga. Pagkatapos ng araw na yun ay kinausap nga si Vicky ng kanyang ama na si Sir June. Inamin ng kanyang ama na meron nga siyang sakit. Ngunit mas gusto nga niyang si Vicky ang mag-alaga sa kanya. Naku po, bakit ngayon niyo lang po sinabi sa akin, Papa? Nag-aalalang tanong nga ni Vicky. Pasensya ka na anak. Hindi na rin yun pumasok sa isipan ko dahil masyado akong sumaya sa muli nating pagsasama. Pero huwag kang mag-alala anak, kasi hindi naman ito malala. Sagot naman ni Sir June. Sige po, mas gusto ko rin naman po yung ako yung mag-alaga sa inyo mismo eh. Buong puso namang tinanggap ni Vicky ang pabor na hiningi sa kanya ng ama. Mabuti na lang talaga at walang bagong pamilya ang ama ng dalaga. Talaga anak, maraming salamat naman kung ganun. Masayang-masaya nga si Sir June sa mabilis na pagpayag ni Vicky. Oo naman po, para saan pa't naging nurse ako diba? Kung ang sarili kong ama hindi ko man lang maalagaan. Ngumiti ng matamis si Vicky pagkatapos banggitin ang mga salitang yun at saka naman siya niyakap ng kanyang ama. Agad na huminto si Vicky sa pagtatrabaho niya sa ospital. Ngayong guminhawa na nga ang kanyang buhay, wala nang ibang gusto ang dalaga, kundi ang makasama ang ama niya at alagaan ito ng mabuti. Araw-araw na nga ring nagkikita sina Marlon at Vicky, lalo na't si Marlon ang personal driver ng ama ng dalaga. Kung saan pupunta si Sir June, naroon naman si Marlon at lalong naroon din si Vicky. Tuloy ay mas nakilala na nga ni na Vicky at Marlon ang isa't isa. Ang payat mo naman. Labis na nagulat nga si Vicky sa biglaang pagsasalita ni Marlon. Ikaw na naman? Alam mo para kang kabuti na sulpot ng sulpot mula sa kung saan. Naiinis nga na sabi ni Vicky. At saka anong payat? Ang sabihin mo na sexihan ka sa akin no? Nakangisipang ang dagdag ng dalaga. Sexy? Ikaw? Saan banda? Pagkukunwari naman ni Marlon. Sus, aminin mo na. Kilala na kita Marlon, dinadaan mo na lang palagi sa panalait ng compliment mo. Saad nga ng dalaga. Hindi mapigilan ni Vicky na matawa sa reaksyon ni Marlon. Pala desisyon ka rin pala no. Alam mo Marlon, hindi naman masamang umamin minsan. Kaya kung ako sa'yo, kung crush mo ko, aminin mo na agad sa akin habang wala ka pang kaagaw. Kasi kung makupad kang kumilos, baka mahuli ka na. At mabalitaan mo na lang na bukas ay may boyfriend na ako. Mahabang wika nga, napangasar nga ni Vicky na siyang ikinagulat ni Marlon. Iba talaga ang confidence level ni Vicky pagdating sa kanya. O ano, wala kang masabi diba? Speechless. Kaya kita nahahalata eh. Hindi feelingerang nurse ka pala. Mukhang wala pa rin balak na umamin ng feeling si Marlon. Ay, nako bahala ka nga. Masasaksihan mo na bukas may boyfriend na ako. Pagbibiro nga ulit ng dalaga. Nagkunwari namang walang pakialam ang binata. Ano naman ngayon? Wala akong pakialam Vicky. Tigasing saad nga ni Marlon. Wala palang pakialam kung totohanin ko kaya? Pangahamon nga ni Vicky. Talaga ba Vicky? Oo naman. At ikaw yun. Parang tumalon nga sa sahigang puso ni Marlon dahil sa mga salitang lumabas sa bibig ni Vicky. Hindi na napigilan ni Vicky ang pagtawa nang makita nga niya ang namumulang tenga ni Marlon. Damhin mo muna riyan ang kakiligang nararamdaman mo kasi may lakad ako ngayon. Saad pa nga ng dalaga. Hindi ako kinikilig singhal naman ni Marlon. Okay, mister, tanggi pa ng tanggi hanggat gusto mo. Tabi, dadaan ako. Saan ka naman pupunta? Nurse Vicky. Tanong nga ni Marlon. Sa England. Natatawang sagot nga ni Vicky. Talaga ba?
Ano namang gagawin mo ron? Pagsakay ni Marlon sa trip ng dalaga, bibili ng asin. Bakit, sasama ka? Pagbibiro nga ni Vicky. Kahit kailan talaga. Pwede rin. Bibili naman ako ng toyo. Napatawa nga siya. Ewan ko sa'yo, dyan ka na nga. Teka lang, Vicky. San ka ba kasi talaga pupunta? Mamamalengke po, boss. Sagot nga ni Vicky. Hindi naman nakatanggi si Vicky. Naiatid na nga siya ng lalaki. Pagkarating nga nila sa palengke, binili nga ng dalaga ang lahat ng kailangan niyang bilihing stock sa kusina. Iba't ibang uri ng gulay, pampalasa, ulam, canned goods, mga inumin at marami pang iba ang mga pinamili ni Vicky. Anak ng toko naman oh. Driver ako rito, hindi tagabuhat ng sandamakmak na groceries. Pagrereklamo ni Marlon habang naglalakad nga sila pabalik ng kotse. Hindi kita pinilit na sumama kaya magtiis ka. Ang pangit namang tignan kung ako ang magbubuhat ng mga lahat ng yan, di ba? Tapos ikaw na lalaki, pa-chill-chill lang. Hirit nga ni Vicky. Wala nang nagawa pa si Marlon kundi ang magmaktol hanggang sa nakasakay na nga sila pabalik sa kotse. Ako na, kaya ko na. Baka mamaya na nakawan mo pa ako ng halik eh. Biglang singhal nga ni Vicky na natawa na nga lamang sa kanyang pag-feeling. Lumapit nga si Marlon sa kanya. Saka ikinabit nga sa dalaga ang seatbelt. Okay po, prinsesa, masusunod. Nakangisi namang sagot ng binata. Ganda ng mood ng lalaking to ah. Paiba-iba. Nagmamaktol kanina tapos ngayon pangiti-ngiti pa. Bulong nga ni Vicky habang kinakabit nga ang seatbelt. At kung hindi ka titigil sa kakabulong dyan, baka maglanding bigla ang labi ko sa labi mo. Wika naman ni Marlon. Agad na namula ang pisngi ni Vicky. Hindi na tinura ng binata. Ngunit hindi na nga niya ito pinahalata pa. Anong pinagsasabi mo riyan? Mag-drive ka na nga lang. Hindi na nagsalita pa ang dalaga dahil sa unang pagkakataon naramdaman na nga niya ang hiya. Tila nahihiya nga ang dalaga na nariyan nga si Marlon sa tabi niya. Hudyat na may paghanga nga ang binata. Ngunit hindi pa niya nga ito magawang aminin sa sarili. Tuloy ay walang imikan nga ang dalawa sa loob ng kotse habang nasa gitna nga ng biyahe. Stop the car. Nagulat nga si Marlon dahil sa biglang pagsigaw ni Vicky. Ano? Paniniguro nga ng binata kung tama ba ang narinig. I said stop the car. Pagulit ng dalaga. Ha? Bakit? Basta, ihinto mo na nga ang kotse. Bago ba tayo lumampas? Gawin mo na lang. Oo na. Inihinto na nga ni Marlon ang kotse kahit na hindi nga niya alam kung bakit. Ano na naman bang trip mo, Vicky? Naguguluhang tanong nga ni Marlon sa dalaga. Shh, halika. Samahan mo ko. Mabilis na lumabas ng kotse si Vicky at saka pumasok sa ice cream parlor na nasa tabihan nila. Sumunod na nga lamang si Marlon sa kanya. Umorder nga si Vicky ng paborito nitong cookies and cream. Anong gusto mo? Ikaw. Sagot naman ng binata habang nakangiti. Anong ako? Flavor ng ice cream ang sinasabi ko. Kunot noon namang bulalas ni Vicky. Ang sabi ko ikaw ang bahala. Depensa nga ni Marlon sa kapatuloy ng umingiti. Umorder na nga si Vicky ng 2 cone ng ice cream na cookies and cream. Sus, bulok na yung linyahan na yan, Marlon. At least kinilig ka. Pangasar naman ni Marlon. Ano? Ako kinilig? Mukha ba akong kinikilig? Tignan mong mabuti ang mukha ko. Hanapin mo kung saan banda yung kilig dyan. O ano? Anong nakikita mo sa mukha ko? Tipid ng ngiti nga ang dulot ng isang gwapong tulad ko. Saka, nakikita ko rin sa mukha mo ang gandang nagumapaw. Diretsong sagot nga ng binata. Dahil sa sinabi nga ni Marlon, hindi na talaga napigilan ni Vicky ang ngumiti ng sobra. Labanan pala ng pakiligan to ah. Bulong nga ng dalaga sa kanyang sarili. Humanda ka sa akin mamayang lalaki ka. Maiihi ka sa kilig kapag ako na ang babanat sa'yo. Dagdag pa nga niya. Napakahina ng bulong ni Vicky kaya walang narinig na anuman si Marlon. You know, napangiti naman kita. Naku, mukhang in love ka na yata sa akin, Vicky eh.
Anong in love? Delusional ka rin pala. Halika na nga lang. Hindi napansin ng dalawa ang pagngiti nga ng cashier dahil sa narinig nga nitong kaswitan. Nakuha na nga ni Vicky ang order niya kaya lumabas na nga sila ng ice cream parlor at doon na nga kinain ng ice cream sa loob ng kotse. Ang sarap talaga ng ice cream, no? Biglang sabi nga ni Vicky. Hindi ako mahilig sa ice cream pero kung na magkamali ka't madungisan yung gilid ng labi mo, humanda ka sa akin. Bakit naman? Tanong nga ng dalaga. Nilapit nga ni Marlon ang mukha sa babae. Dahil hahalikan kita. Muntik nang mabulunan si Vicky sa isinagot nga ni Marlon. Anak nang, ang lakas ng trip mo ngayon ah. Akala ko papahiran mo lang. Talagang ginagalingan mo talaga. Ang panlalandi sa akin oh. Natatawang saad nga ni Vicky. Oo, at papahiran ko ang dungis mo ng ice cream gamit ang labi ko. Kaya ayusin mo ang pagkain yan. Unless, gusto mong matikman ang halik ko. Mas matamis pa to sa ice cream, Vicky. Hindi na nga napigilan ni Vicky ang pamumula ng kanyang pisngi dahil sa kiliting nararamdaman. Idinaan na nga lamang ng dalaga sa pagtawa ang lahat na sa gayon ay hindi nga siya mahalata ni Marlon. Sigurado kasing hindi siya titigilan ng binata sa pang-aasar sa oras na malaman nga nitong kinikilig siya. Maya-maya pa ay nakaisip nga ng rebuttal si Vicky para pakiligin din si Marlon. Hoy, may something sa mukha mo. Saad nga ng dalaga, gamit ang kanyang seryosong ekspresyon. Ano yon? Ice cream? Pwede ba bang pahiran gamit ang labi mo? Wika nga ng pilyong si Marlon at saka kinindatan nga ang dalaga. Sira, hindi ice cream. Sagot naman ni Vicky. Eh ano? Nakakunot noong tanong nga ng binata. Kagwapuhan. Bahagyang nagloading sa isip ni Marlon ng sinabi ng dalaga. Nang makuha na nga niya ito, ay napatakip nga ng bibig ang binata at itinuon nga ang paningin sa labas habang suot ang napakalapad nga niyang ngiti. Dahan-dahan lang sa pagpapakilig, Marlon. Baka uuwi kang in love sa akin yan. Natatawang turan nga ni Vicky sakay pinagpatuloy sa pagkain ang kanyang ice cream. Ay naku, sabi ko naman sa'yo eh. Huwag mo kong hahamunin sa pakiligan kasi expert ako dyan. Saad pa nga ng dalaga. Samantalang si Marlon ay nilunod na nga ang kakiligan at hindi na nga magawa ng binatang umimik. Wala nang anumang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Pinaandar na nga lamang ni Marlon ang kotse at saka nga sila dumiretso agad sa mansyon. Pagkarating nga nila sa mansyon, laking gulat ni Vicky nang madatnan sa living room ang dati nga niyang kasamahan na si Nurse Nathan. Nurse Nathan? Gulat nga na tanong ni Vicky. Nurse Vicky, tugon naman ang binatang nurse at saka eleganteng tumayo mula sa upuan. May dalang bugkos ng bulaklak si Nurse Nathan at nakangiti nga niya itong iniabot kay Vicky. It's been a long time. Saad nga ng binatang nurse. Pagkatapos ay dumako nga ang paningin ni Nathan sa lalaking nasa likuran nga ni Vicky na si Marlon. Nakakunot ang noon ni Marlon, hindi niya gusto ang nakikita niya. Imbes na tumiretso nga si Marlon sa dining area upang ilagay roon ang mga pinamili nila, nananatiling nakatayo ang binata sa likuran ni Vicky. Mabuti na lang nariyan ng mga maid na siyang kumuha nga sa kanilang pinamili. Anong ginagawa mo rito? Nagugulo ang tanong nga ni Vicky. Pagkatapos nga ang tanggapin ang bulaklak mula kay Nathan. Binibisita lang kita. Nabalitaan ko kasing nag-resign ka na sa ospital at dito ka na raw titira. Sagot ni Nathan. Oo nga. Pero paano mo nalamang nandito ako? Tanong muli ni Vicky. Hindi maiwasan nga ng dalaga na magtaka. Sa dad mo. Maikling tugon nga ng binatang nurse. Si Papa? Bakit? Anong meron kay Papa? Mahinang tumawa si Nurse Nathan dahil sa reaksyon nga ni Vicky. Mas mabuti pa siguro kung upo muna tayo. Saad ni Nurse Nathan. Oo nga naman. Umupo na nga sila samantalang si Marlon na naging tila invisible na nga biglang dahan-dahang naglalakad papunta sa likuran ni Vicky kung saan nakaupo nga ang dalaga. Pinili ni Marlon na wag umupo at kilatisin na nga lamang ng mabuti ang kanilang bisita.
Siya nga pala. Nathan, this is Marlon. Driver namin siya. Marlon, si Nurse Nathan. Dati kong kasamahan sa ospital kung saan ako nagtatrabaho. Pagpapakilala nga ng dalaga sa dalawa. Ngumiti ng tipid si Nurse Nathan at saka bahagyang tumayo at nakipagkamay nga kay Marlon. Labag sa loob naman itong tinanggap ng binata. Nice to meet you, bro. Wika nga ni Nurse Nathan. Hindi sumagot si Marlon bagkus ay tumangulang siya at saka tinapunan ng isang matalim na tingin si Nurse Nathan. Nag-uusap ang mga mata ng dalawang lalaki. Sa isang tingin palang alam na nga ng dalawa na pareho nga silang may nararamdaman para kay Vicky. Okay, so balik tayo sa usapan. Bakit ka nga ulit nandito, Nurse Nathan? Dinadalaw mo ba ang papa ko? Tanong nga muli ni Vicky. Hindi. Ikaw ang dinadalaw ko. Actually, nakangiti namang tugon ng binatang nurse. Bakit mo naman dadalawin si Vicky? May sakit ba siya? Wala naman, diba? Nainis nga na tanong ni Marlon. Agad na kumunot ng noo si Vicky dahil sa tinuran nga ng binata, gayon pa man ay nagpeke na nga lamang ng isang ngiti ang dalaga para sa kanyang bisita. Naku, pasensya ka na kay Marlon, Nathan. Talagang ganyan ang lalaking yan, kakambal yan, ng pagiging epal. Sabi nga ni Vicky. Lalo namang bumusangot ang mukha ni Marlon dahil sa sinabi ng dalaga. Anyway, nagpunta ako rito para sana kumustahin ka. Saka, namimiss na rin kita, Vicky. Pinagalala mo ako eh. Napahamak ka na, yun ang akala ko. Pero yun pala, nahanap mo na ang papa mo. I was really surprised. Hindi ko inaasahang ikaw pala ang anak ng matagal nang hinahanap ni Sir June. Mahabang paliwanag nga ni Nurse Nathan. Teka, kilala mo pala ang boss ko? Sabat nga ni Marlon. Oo nga, kilala mo si Papa? Tanong naman ni Vicky kahit halatang halata nga. Ang sagot, yes, Sir June and my father are business partners. Saad nga ni Nathan. Napatango-tango naman si Vicky habang namimilog ang kanyang bibig. Tanda na nagulat nga ang dalaga sa sinabi ng binatang nurse. Samantalang si Marlon ay kanina pa gustong-gustong hatakin si Nurse Nathan palabas ng mansyon. Halatang halata kasi sa mga mata ng binatang nurse na may gusto nga siya kay Vicky. Ayaw mga mini ni Marlon. Walang kamalay-malay na dalaga. Hindi pa rin maitatangging nagsiselos nga si Marlon. Lalo na't bit-bit pa rin ni Vicky ang bungkos ng bulaklak na binigay nga sa kanya ni Nurse Nathan. Nathan, iho, narito ka pala. Nagulat ang tatlo nang may biglang magsalita nga sa likuran nila. Si Sir June pala ito. Papa, sambit ni Vicky. Good evening, Sir June. Pagbati nga ni Nurse Nathan sa ama ng dalaga. Nako, hindi mo man lang sinabi sa akin karating ka pala. Eh di sana, napasalubong kita sa mga tauhan ko rito. Wika pa nga ni Sir June habang dahan-dahang naglalakad papunta sa tabi ng kinaupuan ni Vicky. Tahimik naman siyang inalalayan ni Marlon at Vicky. Pagkaupo ni Sir June sa sofa, agad niyang sinimula ng masiglang pakikipagtalastasan kay Nurse Nathan. Magaan kasi ang loob ni Sir June sa naturang binatang nurse dahil bukod sa mabait na nga ito, ay elegante pa nga at matalino. Nililigawan mo ba ang aking anak, Nathan? Nagulat nga sina Vicky at Marlon sa diretsahang tanong ni Sir June. Lalong-lalo na nga si Nathan. Hindi mapigilan ni Marlon na kumunot ang loo dahil sa labis nga na selos. Po? Gulat ngang tanong ni Nurse Nathan. Hapa, ano ka ba naman? Dinalo lang po ako ni Nurse Nathan. Ang advance naman pong mag-isip. Naku, pasensya ka na, Nathan ha. Ganyan talaga ang papa ko. Tura na nga lamang ni Vicky habang nilalabanan nga ang kanyang nararamdamang pagkataranta. Tumawa lamang si Nathan sa ikinikilos ng dalaga. Anak naman, parang tinatanong lang eh. Natatawa na nga ring saad ni Sir June. Nagkwentuhan silang apat at tinaya na nga rin ni Sir June si Marlon na umupo nga sa tabi ni Nurse Nathan. Naaasar man, ay wala nang ibang nagawa si Marlon kundi ang sumunod sa kanyang boss. Napasarap man ang kanilang kwentuhan, maliban kay Marlon sinikap pa nga rin ni Nurse Nathan na sabihin ang pakay niya sa gabing yon. Sir June,
pwede ko po bang ipagpaalam si Vicky? Magdi-dinner lang po sana kami sa labas. Magalang na wika nga ni Nurse Nathan sa ama ng babaeng sinisinta. Nako, kaya pala naparito ka. Gusto mo lang talagang idit ang anak ko. Natatawang bulalas nga ni Sir June. Tumawa na nga rin si Vicky at Nathan. Si pinakita nga nitong active energy. Papa naman pagrereklamo nga ng dalaga. Akala mo naman kagwapuhan. Di hamak naman mas gwapo ako. Kahit pa 10 beses sa isang araw yan maliligo, mas gwapo pa rin ako. Kahit nga wala akong ligo mas klaro pa rin ang kagwapuhan ko. Mahinang pagmamaktol nga ni Marlon. Sinikap nga ng binata hinahinaan na nga lamang ng sobra ang kanyang boses. Nang sa gayon ay matiyak nga niyang hindi talaga ito maririnig ng kanyang mga kausap. Sikuhin ko kaya itong lalaking to. Tamang-tama pa naman tong posisyon ko ngayon. Dagdag pa nga ni Marlon. May sinasabi ka ba pare? Maangas na tanong nga ni Nurse Nathan. Sa binatang nilalamon na nga ng selos. Wala. Ang sabi ko baka gusto ninyong ihatid ko kayo. Kunot na ungturan nga ni Marlon. Thank you pare. Pero hindi na kailangan. Dala ko ang kotse ko. Agad naman ang pagtanggi ni Nurse Nathan. Ngumisi na nga lamang si Marlon dahil sa asar na nararamdaman. Samantalang si Vicky naman, palihim nang umingiti dahil naaamoy nga ng dalagang posibleng pagsaselos ni Marlon. O sige iho, ingatan mong mabuti ang anak ko ha. Huwag kayong masyadong magpagabi. Mag-iingat kayo. Agad na niyakap nga ni Nurse Nathan si Sir June dahil sa buong puso nga nitong pagpayag. Maraming salamat sir. I'll take care of her. Sad nga ng binatang nurse. So let's go? Dagdag niya pa nga. Automatiko namang nataranta si Vicky. Hindi pa nga siya nakapagsuot ng maayos na damit at talagang pampalengke lamang ang kanyang isinuot. Naku, teka lang Nurse Nathan. Magpapalit lang muna ako ng damit. Pwede na yung sinuot mo, Vicky. Hindi pwede, ang tsaka kasi nito nakakahiya naman sa suot mo. Naka-formal attire kasi si Nurse Nathan kaya nahihiya si Vicky na lumabas kasama ang binatang nurse kung ganun lang ang suot niya. No need na yun, Vicky. You still look very amazing kahit ano pang isuot mo. Hindi mapigilan ni Vicky nang umiti sa papuri sa kanya ni Nurse Nathan. Samantalang si Marlon ay gustong-gusto ng tadyakan ang binatang nurse dahil sa inis na nararamdaman niya. Sige, ikaw bahala. Lumakad na nga sina Nurse Vicky at Nurse Nathan. Doon sila nag-dinner sa pinakamagarbong restaurant ng kanilang lugar. Tahimik na sinundan ni Marlon sina Vicky at Nurse Nathan hanggang sa makarating ang mga ito sa magarbong restaurant. Habang masayang kumakain at nagdadaldalan ng dalawa, nagtatagpo naman ang ngipin ni Marlon dahil sa inis habang tinatanong niya mula sa labas ang dalawa. Maraming kotse si Sir June at ang ginamit nga ni Marlon ngayon ay ang isang kotse na hindi pa nga masyadong pamilyar kay Vicky upang hindi ito mapansin ng dalaga. May kalayaan din naman si Marlon na gamitin ang kahit anong brand ng kotse ng pamilya ni Vicky. Dahil noon pa man, meron nang pahintulit ang binata mula kay Sir June. Kung makatawa ka parang wala nang bukas Inis na usal nga ni Marlon habang tinititigan nga ng masama ang kausap. Mas gwapo naman talaga ako sa lalaking yan. Mas matangkad ako, mas mestizo, mas maganda ang gupit at ang hibla ng buhok, mas nakakatunaw tumitig, mas mataang sa ngilong, mas kissable ang lips, mas macho pa, at marami pang iba. In short, mas lamang ako sa lalaking yan. Dagdag pa nga ng binata. Labis-labis na nga ang inis na gumapang sa kanyang puso, lalo na noong makita nga ni Marlon kung paano pinahiran ni Nurse Nathan ang labi ni Vicky. Talaga namang uminit ang kanyang ulo, kahit malamig nga sa loob ng kotse. Ha? May nalalaman ka pang paganyan sa kanya? Bulok na yung style mo pre. Kung ako pa yan, hinalikan ko na siya. Pero hindi mo pwedeng halikan si Vicky dahil akin yan. Akin. Hindi na nga napigilan nga ni Marlon ng sumigaw. Kanina pa nga rin niya sinasabunutan ng sariling buhok. Parang anytime kasi. Gusto ni Marlon na bumaba ng kotse at sugurin doon sa loob ng restaurant si Vicky at Nurse Nathan na talaga namang sweet na sweet. Kaya lang pinilit ni Marlon na pigilan ang sarili dahil hindi nga niya magawa ang bagay na yun.
Sino ba naman siya sa buhay ni Vicky? Isa lang naman siyang driver ng pamilya. Hindi niya girlfriend si Vicky, kaya walang magagawa si Marlon kundi damihan ng matinding selos na lumalaman sa kanyang buong pagkatao. At ikaw naman, parang kinikilig ka pa sa lalaking yan ah. Hindi naman kayo bagay. Bulalas nga ulit ni Marlon nang ibaling niya ang kanyang paningin kay Vicky. Sa isang iglap lang ay labis na nagulat nga si Marlon nang may biglang nagsalita mula sa kanyang likuran. At sino bang nababagay para sa anak ko? Ikaw? Ay nako, singal nga ni Marlon. Halos tumilapon nga ang binata patungo sa katabing upuan dahil sa gulat. Tila lumipad rin ang kaluluwa ng binata mula sa kanyang katawan palabas. Napasigaw pa nga siya. Tumawa na nga lamang si Sir June nang masaksihan nga kung paano magulat ang matagal na nga niyang personal driver. Boss, kayo po pala. Naku naman, anong ginagawa niyo rito? Paano kayo napunta dito? May sakit pa kayo ah, bakit kayo nandito? Sunod-sunod na tanong nga ni Marlon sa gitna ng panlalaki ng kanyang mga mata. Nag-teleport siguro ako, iho. Pagbibiro pa nga ng ama ni Vicky habang patuloy pa nga rin sa pagtawa. Ganito kasi si Sir June, mahilig magbiro at lalong mahilig ngang tumawa hanggat masaya siya. Sir naman malalagot ako sa anak ninyo kung malaman niyang nandito kayo. Dapat nagpapahinga na lang po kayo ngayon. Iho naman, ngayon ko lang naman masasaksihan ang anak ko na pinag-aagawan ng dalawang lalaki. Kaya hayaan mo na ako. Huwag mo kong isumbong sa kanya kung gusto mo ng bonus. Saan naman ni Sir June? Hindi malaman ni Marlon kung matatawa ba siya o mag-aalala. Pinalik na nga lamang ng binata ang kanyang atensyon kina Vicky at Nurse Nathan. Sa tingin niyo, boss, bagay talaga silang dalawa? Kunot noong tanong nga ng binata. Sa nakangiting si Sir June, saglit munang nag-isip ang ama ni Vicky sa kababirong sumagot. Kung talagang tititigan sila, masasabi ko talagang perfect couple na. Dahil sa sinagot ng matanda agad na ng palingon si Marlon, sa kanya habang labis na kumunot nga ang noon ng binata. Ano po yun? Perfect couple? Parang hindi naman. Naiinis nga na bulalas si Marlon. Bahagya namang tumawa si Sir June dahil sa naging reaksyon ng kanyang kausap. Sobrang ganda ng anak ko at hindi rin maitatangging gwapo yang si Nurse Nathan. Siyempre bagay talaga sila. Dagdag pa nga ng ama ni Vicky. Boss, uwi na tayo. Agad na wika nga ni Marlon sa kaakmang panda rin nga. Ang kotse ngunit agad rin siyang napahinto nang tumawa ng sobrang lakas si Sir June. Ikaw talagang bata ka. Sambit pa ng matanda habang tumatawa. Talagang tinamaan ka na sa anak ko, no? Dagdag pa nga nito. Habang tumatawa si Sir June, nakabusangot lang si Marlon. Hindi na nga maipinta ang mukha ng binata dahil sa labis ng pangungunot nga ng noon nito. Nagbibiro lang naman yung tao, ikaw talaga. Sambit naman ni Sir June. Po? Anong nagbibiro? Tanong nga ni Marlon. Oo nga't bagay silang tignan pero mas bagay kayo ng anak ko, iho. Para saan ba't ikaw ang napili kong mapangasawa niya? Hindi inaasahan ni Marlon na marinig nga ang tinura ng ama ng kanyang iniibig. Nagulat ng husto ang binata. Dahil sa labis na gulat nga, ay napanganga na nga lamang siya at napatameme. Ano pong ibig niyong sabihin, boss? Tanong nga ng binata nang bumalik na nga siya sa katinuan. Tamang narinig mo, Marlon. Ikaw ang napili kong makasama ng anak ko habang buhay. Dahil bukod sa gusto kita para sa kanya, alam ko na gusto ka rin naman ng anak ko. Kung nagulat si Marlon kanina, mas lalo nga siyang nagulat ngayon sa mga sinasabi ng matanda sa kanya. Po? Ano po yun? Wala sa sariling tanungan ng binata. Hay nako, iho, hindi talaga ako makapaniwala na hindi mo napapansin ang kinikilos ng anak ko. Crush ka niyan. O baka nga mahal ka na niyan eh. Tinatago niya lang. Kaya ikaw, iho, galaw-galaw rin. Baka mamaya maunahan ka pa ng iba niyan. Dahil sa sinabi nga ni Sir June, tuluyan na ngang hindi nakapagsalita ang binata. Sa gulat, natagpuan na nga lamang ni Marlon ang kanyang sarili. Naabot langit na nga ang ngiti dahil sa paru-parong nagsipagliparan nga sa kanyang tiyan. Hindi maiwasan ng binata na kiligin. Boss naman, baka mamaya pinagtitripan niyo pa ako eh. Pagtripan niyo na lang po ako sa lahat ng bagay, wag lang po tungkol sa love.
Madali pa naman akong umasa. Natatawang saad nga ni Marlon. Bakit naman kita pagtitripa na, Ber? Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo kasi gusto ko na magkaroon ng apo. Kaya pwede bang huwag kang makupad? Bilisan mo ang pagkilos, magtapat ka na ng nararamdaman mo sa anak ko at ligawan mo na agad. Sinisigurado ko sa'yong hindi ka mabibigo kasi hinihintay ka lang naman nun na kumilos. Wala ngang masidla ng tuwang nararamdaman ni Marlon. Hindi siya makapaniwala sa mga nalalaman nga niya ngayon. Dahil dito masaya nga siyang nagmaneho pa uwi at suot-suot na nga niya rin ang matamis na ngiti hanggang siya'y nakatulog. Kinabukasan buo na nga ang desisyon ni Marlon. Magtatapat nga siya nang nararamdaman niya kay Vicky. Maagang lumakad ang binata nagtungo nga sa paborito niyang flower shop. Isang bouquet po ng bestseller ninyong random flowers. Nakangiting wika nga ni Marlon. Hindi pa alam ng binata kung anong paboritong bulaklak ni Vicky. Kaya iba't ibang uri ng bulaklak ang ipapalagay niya sa bouquet. Para sa girlfriend mo, iho? Nakangiti namang tanong ng matandang babaeng nagtitinda roon. Soon to be girlfriend po, at mapapangasawa na rin. Nakataas noong sagot nga ng binata. Masasabing confident si Marlon na makukuha niya ang puso ng dalaga. Dahil hindi niya pa naman sinimulan ng panliligaw ay batid na nga niyang may nararamdaman si Nurse Vicky para sa kanya. Tuloy ay napakaganda ng gising ng binata. Naku, liligawan mo, iho? Opo, masayang naghihintay si Marlon sa paggawa nga ng bouquet. Makalipas ang ilang minuto agad na nga rin itong natapos. Sa bilis kumilos ang staff ng matandang babae. O heto na yung bouquet mo, sir. Saad ng babaeng gumawa. Nakangiti naman itong tinanggap ni Marlon saka siya nagbayad. Masayang lumabas ang flower shop ang binata at saka nagmaneho pabalik ng mansyon. Pagkarating ng binata, maingat nga niyang binuhat ang flower bouquet saka bumaba ng kotse. Kaya lang biglang tumakbo si Aling Felicia papunta sa kinaroroonan ng binata at humahangos ito. Hindi mapigilan ni Marlon ang magtaka. Marlon, iho, saan ka ba nang galing? Kanina ka pa namin hinahanap dito, ilang beses kitang tinawagan pero hindi ka naman makontak. Bungad nga ni Aling Felicia sa binata at kumunot noo nga si Marlon. Bakit po? Anong nangyari? Dumiretso na tayo sa ospital, bilisan mo. Pagkabanggit ni Aling Felicia, ng ospital ay agarang bumilis ang tibok ng puso ni Marlon. Hindi maintindihan ng binata ang kabang naramdaman niya. Po? Sa ospital? Bakit po? Anong nangyari? Inatake po ba si Boss Jun? Sunod-sunod nga na tanong nito. Hindi si Sir Jun. Kung ganun, sino po bang na ospital? Si Vicky, hinimatay siya kanina lang pagkagising niya. Ano po? Nanlaki ang mga mata ni June dahil sa tinuran nga ni Aling Felicia. Labis nga na kinabahan ang binata at gumapang na nga rin sa kanyang puso ang kaba para sa kalagayan ng minamahal niya. Pagkasakay nga nila ng kotse, agad na pinaharurot nga ni Marlon ang sasakyan. Saka itinanong nga sa mayordoma kung saang ospital sinugod nga si Vicky. Natataranta naman itong sinagot ni Aling Felicia. Habang nasa gitna ng biyahe, hindi mapigilan ni Marlon ang magtanong kung anong nangyari kay Vicky, kung bakit hinimatay ang dalaga. Naglalaro na nga sa isipan ng binata ang mga hindi magandang bagay. Sa isip nga ni Marlo, hinding-hindi pwedeng may mangyaring masama kay Vicky lalo na ngayon kung kailan magtatapat na nga sana ng damdamin ng binata. Napalingon na nga lamang si Marlon sa passenger seat kung saan nga niya maingat na inilapag ang bulaklak para kay Nurse Vicky. Aling Felicia, ano po bang nangyari kay Vicky? Bakit siya hinimatay? May lagnat ba? Umaapoy ba ang init? Masama ba ang pakiramdam niya? Sunod-sunod nga na tanong ng binata sanhin ng labis na pag-aalala at pagkataranta. Wala siyang lagnat, iho. Hindi ba't may dinner date siya kagabi kasama yung childhood friend niyang si Nurse Nathan? Tanong nga ng mayordoma. Bakit po? Naku, iho, sa palagay ko may nakain siyang allergic sa katawan niya. Namumula kasi ang buong balat niya eh. Po? Allergic? Hindi ba kung nakakain ka ng pagkain na kung saan allergic ka, ilang minuto lang ay dapat na epekto na sa katawan? Yan ang hindi ko sigurado kung bakit, iho. Hindi ko rin talaga alam. Wala akong kamalay-malay sa mga ganyang bagay basta sobrang namumula lang yung buong katawan ni Vicky kanina.
Binilisan pa nga lalo ni Marlon ang pagpapaandar ng sasakyan dahil hindi na nga siya makapaghintay pa na makitang dalaga. Gustong tiyakin ng binata na ligtas nga si Vicky. Pag nagkataon, may masamang nangyari sa minamahal niya, talagang babalikan talaga ni Marlon si Nurse Nathan para sisihin ito ng paulit-ulit sa nangyari. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na nga rin kaagad sila sa kanilang patutunguhan. Sabay na tumakbo nga ang dalawa. Ngunit nauna nga ang mayordoma dahil siyang nakakaalam kung saan nga nakakonfine na silid si Vicky. Nakalimutan na ngang dalhin ni Marlon ang binili niyang flower bouquet dahil sa pagkatarantang kumakain nga sa kanyang buong sistema. Habang palapit nga sila ng palapit sa silid ng dalaga, ay pabilis naman ang pabilis ang pagpintig ng puso ni Marlon. Narito na tayo, wika nga ni Aling Felicia habang hinihingal. Agad na binuksan nga ni Marlon ang pintuan ng biglang, "Surprise!" Sabay-sabay na sigaw nga ng mga tao sa silid. Ang mga bagay na nakita ng binata sa silid ay gumulantang sa kanyang katinoan. "Ano to?" Wala sa sariling tanong ni Marlon. Napuno lang ng birthday balloons, confettis at iba pang bagay na pang birthday ang silid. "Happy birthday, Marlon!" Sigaw ulit ng mga to. Samantalang si Marlon ay hindi na nga nakapagsalita dahil sa gulat ng binata. Naramdaman niya na nga lang ang butil ng luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Naroon ang lahat ng mga kasama niyang trabahante ng mansyon, maging si Sir June. Nang nilingon nga ni Marlon si Aling Felicia, sa kanyang gilid ay wala na nga roon ang matanda dahil sumali na nga ito sa lupo ng mga taong nasa harap niya. Hinanap nga ng mga mata ni Marlon si Vicky. Nagtaka ang binata kung bakit wala roon ang dalaga. Hindi nagtagal, may boses nga sa likuran ni Marlon ang biglang kumanta. Kaya agad na napalingon nga dito ang binata. Hindi makapaniwala si Marlon sa mga nakikita niya ngayon. "Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you." Mas lalong naluha si Marlon habang pinagmamasa ng minamahal niyang si Vicky na may dalang cake at kumakanta pa para sa kanya. "Happy birthday, Marlon! Make a wish!" Matamis na bati pa nga ni Nurse Vicky habang nakangiti na nga rin. Nangabot langit. "Vicky," yun lamang ang nasambit ng binata dahil sa labis na gulat at sayang nararamdaman niya. Hindi makapaniwala si Marlon na nakalimutan niya ang sarili niyang birthday. Pero mas hindi makapaniwala ang binata dahil naalala ito ng mga taong kasama niya ngayon. "Ang sabi ko, make a wish. Masyado ka na namang nabighani sa ganda ko." Pagulit nga ng dalaga. Bahagyang tumawa si Marlon dahil sa tinura ni Vicky. Samantalang maririnig naman ang mga mahinang pagtili ng ibang maids na naroon. Pumuntong hininga si Marlon sa kapinahiran nga ang kanyang luha at saka nakangiting pumikit. Tinititigan naman siya ni Vicky. At higit sa lahat, biglang sambit ng binata. Agad na kumunot nga ang noo ni Vicky nang marinig ang salitang yun. Tapos nang hilingin nga ni Marlon ng tahimik ang kanyang mga unang kahilingan. Ngunit ang pinakahuli ay balak nga niyang iparinig sa lahat. Ang maging akin ng babaeng nasa harap ko ngayon. Pagdugtong nga ni Marlon. Dahil sa sinabi ng binata na puno ng hiyawan ng buong silid, maging ang matandang mayordoma na si Aling Felicia, tumili na nga rin samantalang masaya nga na pumapalakpak si Sir June. Si Vicky naman ay agad na namula ng husto. Ang kanyang magkabilang pisngi. Labis na kinikilig ang dalaga dahil sa hindi inaasahang sinabi ng binatang umiibig sa kanya. "Naku, kayo talaga, dinamay niyo pa ang hospital ni Nurse Nathan." Biglang sigaw nga ng isang maid kaya nagtawanan lahat. "Okay, yun lang pala eh. May isa ka munang gagawin bago yun magiging wish granted." Saad nga ni Vicky. Nakangiti namang nagtanong si Marlon. "Ano naman yun?" "Ligawan mo muna ang anak ko, iho." Sigaw ng matanda. Tumawa nga si Vicky dahil sa kakulitan ng kanyang ama. Maging si Marlon tumawa rin. Tumango-tango naman ang dalaga bilang tanda. Natama ang sinabi ng kanyang ama. "Naku, oo naman, ano? Teka lang muna, dito lang kayo ah."
May kukunin lang ako at babalik din ako agad. Mabilis lang to. Promise, babalik ako agad. Balak na kunin nga ni Marlon sa sasakyan ang binili niyang bulaklak para simulan ng panliligaw. Tatakbo na nga sana si Marlon palabas ng silid ngunit nanlaki ang mga mata niya. Nang paglingon niya, bumungad sa kanya ang flower bouquet. Ito bang kailangan mo, iho? Nakangiting wika nga ni Aling Felicia. Naku po, bakit po nasa inyo yan? Syempre pinakuha ko, yan na, ibigay mo na, para hindi masira yung moment. Masaya itong tinanggap ni Marlon. Vicky, para nga pala sa'yo to. Sana magustuhan mo. Kinakabahang wika nga ng binata habang inaabot nga kay Nurse Vicky ang bouquet. Sa isang iglap ay bigla na nga lamang kinabahan si Marlon. Lalo na, nung tinititigan nga siya ng dalaga. Nakakatunaw rin naman kasi ang mga titig na ipinukol ni Vicky sa kanya. Siyempre, magugustuhan ko talaga yan. Matagal ko nang gusto yung nagbibigay torpe lang talaga. Saad nga ni Vicky habang natatawa. Tila nalaglag naman ang puso ni Marlon sa sahig dahil sa kilig. Napuno ng tilian ulit ang buong silid. Ay, sana all ganyan katapang. Masyado na kayong sweet, lalang kami ng buong ospital. Naku, awat na po. Ang aga-aga ng harutan ngayon, hindi ko kaya ang inggit. Ilan lang ito sa mga komentong maririnig mula sa mga maids at iba pang trabahante ng mansyon na naroon sa silid ng ospital. Labis na sumasaya ang puso nila Vicky at Marlon. Maging sina Sir June at Aling Felicia, ang simula nga ng pag-iibigan ng dalawa ang nagbibigay karagdagang kulay sa loob ng mansyon. Umuwi na nga sa mansyon ng lahat, maliban kina Vicky at Marlon na dumiretso nga kaagad sa kanilang first breakfast date. Pagkatapos nga nilang kumain, pumunta nga sila sa isang romantic place na kahit tumagang umaga ay damang-dama pa rin ang simoy ng pag-ibig. Vicky, bakit pala dun sa ospital niyo ako naisipang i-surprise? Takang tanong nga ni Marlon. Ngumiti naman ng tipid si Vicky. Kay Nurse Nathan kasi ang ospital na yon. Saka yun din ang napag-usapan namin kagabi actually, sa dinner namin. Sagot ng dalaga. Kumunot nga ang noon ng binata. Napag-usapan? Anong ibig mo sabihin? Ikaw lang naman ang topic namin kagabi. Humiling ako sa kanya na gamitin ang isa sa mga rooms dito. Fortunately, hindi siya nagdalawang isip na pagbigyan ako. Talaga ba? Hindi ba't may gusto sa'yo ang nurse na yun? Tumawa ng bahagyang dalaga. That was before, Marlon. Nakamove on na siya. I assure you na wala siyang feelings para sa akin kaya yun na ako. Masuyong saad nga nito. Hindi naman mapigilan ni Marlon ng kiligin. Talaga? Sinabi mo yan wala nang bawian. Oo naman. From the moment I accepted your flower, ibig sabihin nun girlfriend mo na ako at boyfriend na kita. Nagulat na naman si Marlon sa narinig. Talaga? Totoo ba yan? Walang halong biro? Oo nga sabi. Pexman, wala talagang pantitrip, Vicky. Pangungulit pa nga ni Marlon. Ang kulit naman ito. Gusto mo ba bawiin ko? Naku, hindi Nauwi nga ang dalawa sa isang mahigpit na yakap. Dahil sa sayang nagahari nga sa kanilang puso. Walang kasing saya si Marlon sa mga sandaling to at ganon din naman si Vicky. Naging opisyal na nga silang magkasintahan hanggang sa lumipas ang ilang taon. Nag-propose na nga si Marlon sa dalaga. Hindi naman nagdalawang isip si Vicky na tanggapin to. Hindi nagtagali kinasal na nga ang dalawa sa isang malaking simbahan hanggang sa nagkaroon na nga ng 2 anak. Hindi nila akalain. Hindi akalain ni Marlon na ang boss niya dati, asawa na nga niya ngayon at may bonus pa na anak. Grabe, hindi ako makapaniwala nang dahil sa ulan, nahanap ko ang aking soulmate. Saad nga ni Marlon. Oo nga honey, buti na lang napadaan ka noon sa gawi ko. Pero ikaw talagang pinahabol mo pa ako. Kung hindi ako natapanon siguro hindi mo ako binalikan at talagang pinaharurot mo na palayo ang kotseng minamaneho mo. Bahagya namang tumawa si Marlon. Mali ka. Talagang pinala ko noong balikan ka kahit hindi mo pa ako tinawag. Nung mga sandaling nakita ka sa kita, kinabahan ako. Kinabahan? Bakit naman? Kasi kamukha mo ang pumanaw na asawa ni Boss June. Kinutuban na ako.
O tapos, aliw na nakikinig si Vicky. Tapos ayun na nga, hindi ako mapalagay na iwanan ka roon kasi lahat ng trabahante ng mansyon ninyo tumutulong para hanapin ka. Isipin mo yun? Mula pa nung sanggol ka, pagkawali mo sa piling ng papa mo, pinapahanap ka na niya agad. Grabe ang haba ng panahon ng paghihintay ng papa mo. Mahanap ka lang. Mahabang pahayag nga ni Marlon. Ngumiti si Vicky. Oo nga naman, Han. Mabuti na lang talaga at hindi sumuko si papa sa paghahanap sa akin. Buti na lang din hindi niya inisip na wala na ako sa mundo. Kahit kailan hindi sumuko ang papa mo. Hindi siya tumigil na hanapin ka. Kahit pakapalit nito ang yaman ninyo. Pero buti na lang at isang magaling na negosyante ang boss ko kaya hindi kayo na bankrupt. Wika nga ni Marlon. Oo nga naman. Kaya ang nangyari, boss ko noon, father-in-law ko na ngayon. Tapos boss ko noon, asawa ko na ngayon. Pagbibiro pa nga ni Marlon na ang tinutukoy nga si Vicky na boss niya dati na asawa na nga niya ngayon. Tumawa naman ang bahagya si Vicky. At hinabol ko lang ang kotseng pinagmamaneho noon, asawa ko na ngayon. Dagdag pa nga nito. Maya-maya pa biglang nagseryoso nga ang dalawa. I love you, Vicky, my wife. Wika nga ni Marlon habang nakatitig nga sa kanyang asawa. I love you too, Marlon, my husband. Tugon naman ni Vicky. Salamat sa ulan. Dahil nahanap kita. Dagdag pa nga nito. Dahan-dahang inilapit nga ni Marlon ang mukha niya sa kanyang asawa hanggang sa naglapat nga ang labi ng dalawa. Masayang namuhay sina Marlon at Vicky kasama ang kanilang dalawang anak. Bumukod na nga rin sila ng tahanan lalo na't kaya na naman nilang i-afford na magsarili. Hindi man sila nakatira sa isang malaking mansyon katulad ng pinanggalingan ni Vicky, hindi naman ito mahalaga para sa kanilang mag-asawa. Ang mahalaga para sa kanila ay masaya sila at kontento sa kung anong mayroon sa kanila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahala nila Marlon at Vicky. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay. At hello po sa inyo. Muli, ito ang Amazing Stories. Thanks for listening at God bless everyone.